The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. At that time, Jesus exclaimed, "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, my burden light." My friends, the Gospel of the Lord. We have to keep in mind that there is so much to see and there is so much that is hidden in the things we see and we have seen. You must keep this always in mind, that there are things we do not know with all the things we see. What I'm trying to say is that we can easily judge by what we see. We can easily judge. You know, this place is so beautiful now, not as barren as before. If you want to really see all the things, all the places here just in Assisi, you need more than a week to appreciate the paintings, the story, the structure. You need more than a week. And if you shop, you need more than a month. The irony is that Saint Francis lived a life of poverty, of nothingness. But you cannot imagine poverty in what you see around. The massive structure. Look at the buildings. Look at the food. Talagang malayong malayo sa buhay na sabi nga ay ipinakita ni San Francisco. Anong paanyaya? Anong paanyaya? The first reading reminds us of what? Do not forget what is more important. From the letter of St. Paul to the Galatians. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. If you remember, it is by looking at the cross that Padre Pio received the stigmata. It is by mere looking at the cross. And here, Saint Francis received the same message from the cross. But nobody likes the cross. Even though there are collectors of crosses. Mayroong mahilig magmolekta ng cross pero ayaw isabuhay ang cross. Mahirap, hindi po ba? No?
Mahirap talaga. And when we suffer, when we experience crosses, either we complain or we ask God to save us. To save us. But the gospel reminds us, go beyond. There is always a story. There is always a reason. Go beyond. Hindi lahat ng pangit ang mukha, pangit ang kwento. At hindi lahat ng maganda ang mukha, maganda ang kwento. Mahalagang inaalam natin ang kwento ng bawat mukha. If you look at the lives of the saints, they never strive to be great. All of them. If you examine their lives, they never strive to be great. They have their own defects, but it was not their goal to be great, to be known. All saints have one thing in mind, striving to live a life of love, to be good in a little way, done in love. Maganda pong paalala yun. Ano po? May kanya-kanya tayong, sabi ko nga, langaw, di po ba? That irritates us. Kahapon may nawawalang luggage. Ano po? At siyempre, nawalan ka ba naman ng luggage? Ano po? Talaga mag-iinit ang ulo mo. Ha? Can you imagine na wala yung luggage mo? Ang unang pumasok sa isip mo, 3 araw kang walang panty. Yan ang kwento ng nawalan. Ako naman nakikinig lang ako. Diba? But they stress. Nung ako po'y inordinahan, trinit ko yung pamilya namin ng dinner. Dumating yung mga kapatid ko galing sa probinsya. Ang sarap ng kainan namin. Ang sarap ng kainan namin sa Mega Mall. Tawanan, masayang-masaya. Nung pagkatapos kumain, nung nagbilangan na, kulang ng isa. Nawawala yung pamangkin namin. 2-year-old. Sa Mega Mall. Nawawala. Tinatanong yung kanyang mga pinsan, ibang pamangkin, nasaan? Sabi, kasama lang namin, pero nawala. Diba? Ano ba naman ang aasahan mo sa mga bata? Diba ba? Saan ba kayo nagpunta? Nag-CR kami. Hindi siya pwede pumasok kasi lalaki siya. So, iniwan sa labas. Paglabas nila, wala na. To cut the story short, sabi ng kapatid ko, papatayin ako ng asawa ko. May tinake out kami chicken. At dahil sa stress niya, binato niya yung chicken sa sahig. Sabog. Sabi ko, huwag kang mag-iiskandalo dito, nagmimisa ako. At sabi ng kapatid ko, iskandalo lang ang nasa isip mo kasi hindi mo naintindihan ang pakiramdam ng nawawala ng anak. Tama naman, di po ba? Ay, oo nga pala. May nawawala palang anak. Di ba? Ang tawag natin doon ay empathy. Empathy. Nararamdaman mo. Hindi ka lang nagsisimpatya. Nararamdaman mo. Yun ang mahalaga.
Nararamdaman ko ba? O naiiwan ako sa iniisip ko lang? Kadalasan, kaya hindi tayo lumalago sa pananampalataya, naiiwan tayo sa iniisip ko lang. At hindi natin naiintindihan. Ano po? Siyempre, naghanap kami. Yun po ang first time kong nilakad ang buong Mega Mall. Simula basement hanggang 5th floor. Inikot namin yan. Yung iba mga kapatid ko, nasa pintuan, baka lumabas. Ano po? At pagdating ng 11 o'clock, nagsisimula na mamatay ang ilaw. Mamaya may nagradyong gwardiya. Nakita na po ang bata. Sabi ko, saan galing? Galing po sa loob ng sinehan. Anong ibig ko sabihin? Nung hiniwalayan siya ng kanyang mga pinsan, bumalik. Hindi na niya makita kung saan kami kumain. Nakita niya yung sinehan. Pumasok. At yun namang nagbabantay, akala naman may kasama, pinapasok. Nag-enjoy siguro sa loob, tinapos sa sine, di ba ba? At sabi ko sa kapatid ko, huwag mo pagagalitan. Bakit? Kasi hindi mo naintindihan yung kwento ng bata. Maraming pagkakataon na nagagalit tayo dahil hindi natin naintindihan. Learn to empathize. Si St. Francis, ano sabi niya? Tinatanong siya ng kanyang kapatid na si Leo. Sabi ni Leo, what does it mean to be great? Sabi niya, if you can move a tree from this and move it to the middle of the sea, that is not greatness. If your prayers are answered, that is not greatness. So on and so forth. And what is greatness? Greatness from St. Francis, from this book, The Little Flowers of St. Francis. Sabi niya, pag tayo ay kumatok sa pinto ng kumbento, sa Porciuncula, at hindi nila tayo nakilala, that was during winter, they were chilling, at pinagsarahan tayo, hindi tayo nagalit, at kumatok tayo, binuksan pa rin tayo, pinagalitan tayo, minura tayo, dahil hindi nila tayo nakikilala, at hindi tayo nagagalit. At kumatok tayo, binuksan tayo, binugbog tayo sa kulit natin, at hindi tayo nagagalit. That is greatness. Why? You were able to understand. Only those who are capable of understanding are capable of loving. Only those who are capable of understanding are capable of loving. True enough, according to his book, kumatok sila, pinagsarhan sila. Kumatok sila, minura sila. Kumatok sila, pinagpapalo sila. Kasi hindi sila nakilala. Di ba, no? Ano sabi ko kahapon? Will you really recognize Jesus? There are times we fail to recognize each other. There are times we fail to recognize. But there are times we decide not to recognize. Magkaiba yun. Yung we fail, hindi mo lang talaga nakilala. Yung galing sa probinsya, dumating. Sino ere? Di po ba, ano? Pero halimbawa, utang ng utang. Pag dumating, hindi mo na kinikilala. O kaya nasaktan ka, ayaw mo nang kilalanin. Patayin na ang anak ko. Di ba ganyan, ano? Nag-asawang anak na ayaw mo.
dumating, patayin na ang anak ko. Mga ganong drama, di pa ba, no? There are those moments. Why? Because we have failed to recognize. Ang isang magandang kwento sa aming apostolate, nang bumibisita kami sa Bilibid, Manila City Jail. Sa araw ng mga dalaw, dumadating yung mga magulang, kamag-anak, dinadalaw nila yung kanilang mga kamag-anakang preso. At yun yung mga araw na nagdadala sila ng pagkain. Kasi talagang hindi mo makain ang pagkain sa loob ng preso. Hindi mo talaga makain. At itong nanay nito, nag-aantay, lumabas ang anak. Pagbukas ng anak, ang dalalang nanay ay kanin at sardinas. Kanin at sardinas. Ang ginawa ng anak, kinuha yung container, isinabog sa mukha ng nanay. Sumabog, kita mo dito, madumi yung mukha. At sabi niya, dumalaw pa kayo, wala naman kayong dadalhin. Muntik magkagulo. Pinigilan kami. Sabi nung in charge ng apostolate, huwag ko kayo makikialam, baka mag-rumble. Nung medyo humupa, nilapitan ko yung nanay na nagpupunas ng sardinas, ng kanin, yung anak ay umalis na. Ano sabi ng nanay sa akin? Pasensya ka na, anak ko yan. Pasensya ka na, anak ko yan. Ano ibig ko sabihin? Ang tunay na pagmamahal ng ina ay hindi nababawasan sa inuugali ng kanyang anak. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay hindi nababawasan sa inuugali natin. As many times I have said this, there is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make God love you less. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig na niyapos ni San Francisco. Dahil ganun kalaki yung pag-ibig, kaya mong iwanan ang kahit na ano sa mundong ito. Kaya mong talikuran ang lahat ng pangarap. Kaya nga, pag ikaw ay nagdadasal kay St. Francis, isa lang naman na pwede mong hingiin, Hari nawa. Nawa ay matutunan kong mahalin ang Diyos tulad ng pagmamahal mo sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ganun kadali mahalin ang Diyos. Yung nagsasabing madaling mahalin ang Diyos, gusto kong tanangin, sino Diyos yan? Ano pa? Sapagkat sa 26 na taon na aking pagkapari, sinasabi kong napakahirap mahalin ng Diyos. Ano lang ang meron? Napakatalino ng Diyos na pinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal upang sa mga panahon na gusto kong magreklamo, ipinapaalala niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. My dear friends, my brothers and sisters, bakit nga ba napakahirap maglakad, no? Papunta sa simbahan, papunta sa mga sites, binibilang natin ang ating steps. Ang layo, ang haba. Si Jack lang ang nakikita kong naghahabol ng steps eh. Ano po? Jack, saan ka? Kulang pa daw ang steps. At least si Jack, ano po? Yung iba, ayaw ko na. Pero pag shopping, kulang ang steps, no? Because
Your priorities dictates what your heart should love. As we continue this celebration, we ask the Lord, through the intercession of Saint Francis, it's not bad to be great. But what is greatness without love? Kahapon sabi ko, will you recognize sa muling pagkabuhay? Ngayon, buhay pa lang. Ano ang dahilan? Bakit ayaw ko na siyang kilalanin? Buhay pa lang. Buhay pa lang. Meron na tayong mga taong ayaw tingnan. Buhay pa lang. May mga tao na tayong ayaw nating kausapin. Buhay pa lang. Meron na tayong mga taong ayaw nating pansinin, no? Buhay pa lang. Pag inimbitahan ka, kain tayo, ang itatanong ay, sinong kasama mo? Pag sinabi mong kasama ko ito, hindi na lang. Dahil sadyang may mga taong ayaw na nating kilalanin. If you will not be humble enough to accept the fact that it is how we feel that blinded our eyes, then it will prevent us from loving God. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you are too quick to judge, you have no time to love. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, love is not an emotion. Love is a decision. Do not forget that. Palagi ko yung sinasabi, kung hindi mo pa nasasabi, ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. May mga paring nahirapan silang mahalin ang kanilang mga obispo. At pag tinatanong mo, kumusta ka na? Okay lang. Ayaw ko lang siya makita. Diba? Pagkamisan, pag tayo nasaktan, ang ating mga paningin ay nabubulag. If we cannot recognize each other here on earth, how can we recognize each other in heaven? Let love be the reason. Let love be the reason. Inuulit ko, hindi madaling magmahal. You only need to understand. The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord.